Tapo ng danggal ko nang ipagpalit mo ko sa isang basahan. Habang ako ay nagdurusa sa sakit ng pagbubuntis, ikaw ay nagsasaya sa piling ng iyong kabit. Tandaan mo ito, Adrian. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay magiging apoy na tutupok sa buo mong pagkatao. Babawiin ko ang lahat at sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Handa ka na bang makilala ang tunay na Valeria Ramos? Wala siyang alinman sa pera, ganda, o kahit man lang pamilyang maipagmamalaki ma. Kaya wag mo na akong piliting tratuhin siya na parang reyna dahil basura lang siya sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa pandinig ni Valeria na parang matutulis na karayam na walang awang tumusok sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mausok at mainit na kusina, natigilan ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang lumang sandok habang marahang hinahalo ang sabaw ng sinigang. Ang paboritong pagkain ni Adrian na 3 oras niyang pinagsumikap ang lutuin sa kabila ng matinding pananakit ng kanyang balakang at pamamaga ng kanyang mga paa dahil sa 5 buwang pagbubuntis. Ang perang ipinambili niya ng mga sangkap ay ang natitirang huling allowance na itinabi niya mula sa pagbebenta ng kanyang maliit na pares ng hikaw. Nanginig ang kanyang mga labi. Tila nawala ng hangin ang kanyang mga baga habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok sa gilid ng kalan. Ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, muling narinig ang boses ng kanyang binan na si Doña Sofia mula sa hapagkainan. Mabuti naman at alam mo yan, Adrian? Ang maanghang na patutsada ni Doña Sofia na may kasamang malakas na pagsipsip sa kanyang saperon. Kundi dahil sa akin, hindi ka makakapag-focus sa kumpanya mo dahil sa babaeng yan. Tingnan mo nga, hanggang ngayon ay wala man lang siyang maipagmalaking pamilya na makakatulong sa negosyo mo. Ibang-iba siya kay Clara na anak ng isang mayamang negosyante mula sa Maynila. Naramdaman ni Valeria ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi lamang nanggaling sa sanggol na kasalukuyang sumisipa sa kanyang sinapupunan, kundi mula sa matinding kapaitan na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Bakit? Bakit ganon kadaling limutin ni Adrian ang lahat? Nasaan na ang lalaking lumuhod sa harap niya 5 taon na ang nakalilipas, nangangakong aalagaan siya kahit sa gitna ng karukaan? Lumabas si Valeria mula sa kusina habang hawak ang magkabilang gilid ng kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na bilog dahil sa puyat at pagod. Adrian, ang mahina, ngunit nanginginig niyang tawag sa asawa. Lumingon si Adrian. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal o pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang gumungad kay Valeria ay ang isang malamig at iritableng titig. Nakasuot ito ng mamahaling suit na binili gamit ang pera ng kanilang pinagsamang ipon nung nakaraang buwan. Ano na naman, Valeria? Ang singhal ni Adrian habang inaayos ang kanyang tahi sa leeg. Nakikita mong nag-uusap kami ni Mama, bigla ka na lang lalabas dyan na parang multo? Can't you see I'm busy preparing for a very important meeting tonight? Nagluto ako ng hapunan para sa'yo, ang pabulong na tugon ni Valeria. Pilit na pinipigilan ang luha na nagnanais pumutok mula sa kanyang mga mata. Masakit ang tiyan ko buong hapon pero pinilit kong iluto ang paborito mo dahil sabi mo uuwi ka ng maaga. Bumuntong hininga ng malalim si Doña Sofia at pinalakpak ang kanyang mga kamay sa mesa nang may matinding panggigigil. Napakadrama mo, talagang babae ka. Pabubuntis lang yan, Valeria. Hindi yan malalang sakit. Ang daming babae dyan na nagtatrabaho sa bukid habang buntis pero hindi nagrereklamo. Huwag mong gamitin ang anak mo para pilitin ang anak ko na panatilihin ka dito. Ma, tama na yan. Ang malamig na awat ni Adrian. Ngunit hindi upang ipagtanggol si Valeria, kundi dahil sa tunog ng busina ng isang luhong sasakyan sa labas ng kanilang bakuran. Biglang nagbago ang mukha ni Adrian. Ang dating malamig at irritableng ekspresyon ay napalitan ng isang malawak na ngiti at pananabik. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pintuan. Sa mismong ambak ng pinto, nakatayo si Clara. Isang babaeng nakasuot ng makinang na pulang gown, nakabalot sa mamahaling alahas at may niting puno ng pambabastos. Hi, Adrian, babe! Ang malambing na bati ni Clara bago mabilis na humalik sa pisingin ng lalaki sa harap mismo ni Valeria. Are you ready?
The board members are waiting for us at the gala. Of course, Clara, you look absolutely stunning tonight. Ang tugon ni Adrian habang buong giting na inaalalayan ang bewang ng babae. Tumingin si Clara kay Valeria mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panggagalaiti at pambabastos habang nakatitig sa lumang duster at magulo na buhok ng buntis na asawa. "Oh, is she your maid, babe?" Ang tanong ni Clara na may kasamang maikling halahak. "Dapat sinabi mo para nakapagbigay ako ng limos. Tignan mo ang dungis niya, parang hindi kumakain ng 3 araw." "Clara, wag mo nang pansinin yan." Ang sagot ni Doña Sofia na mabilis na lumapit at yumakap kay Clara ng napakasaya. "Pasok ka muna, iha. Gusto mo bang uminom ng juice bago kayo umalis ni Adrian?" No thanks, Tita Sofia. Ang amoy sa bahay na to ay parang amoy ng lumang kusina. Ang maarte na sagot ni Clara habang itinatakip ang kanyang mamahaling panyo sa kanyang ilong. Hindi na nakatagal si Valeria. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang danggal. Lumapit siya ng 2 hakbang, ang kanyang kamay ay nakataas upang hawakan ang braso ng kanyang asawa. Adrian, pakiusap. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ang pagmamakaawa ni Valeria. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag sa luha. "Asawa mo ako. Buntis ako sa anak mo. Bakit mo ginagawa sa akin to sa harap ng ibang tao?" Mabilis na itinulak ni Adrian ang kamay ni Valeria. Hindi yon napakasakit na pagtulak. Ngunit dahil sa panghihina ng kanyang katawan at sa matinding pagkahilo, nawala ng balanse si Valeria. Napasanda siya sa gilid ng maliit na mesita at ang seramikong vase na naglalaman ng mga natuyong bulaklak ay nahulog at kumalat sa malamig na semento. Walang gumalaw. Walang lumapit upang tulungan siya. Ang tanging narinig lamang ay ang malamig na pagtawa ni Clara at ang galit na sigaw ni Doña Sofia. "Tingnan mo ang ginawa mo. Napakalamlampas mo talaga." Ang sigaw ni Doña Sofia. "Linisin mo yan bago kami makabalik. At siguraduhin mong nakaligtas ang mga mamahaling gamit dyan." Tumingin si Valeria kay Adrian. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Umaasa si Valeria na makakakita siya ng kahit kaunting awa. Kahit isang patak ng pagsisisi sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit tumalikod si Adrian. Inakay nito si Clara palabas ng pinto nang walang alinlangan. Na tila ba ang babaeng nakaluhod sa sahig ay isang basahan lamang na naiwan sa gilid ng kalsada. Pagkaalis nila, lumapit si Doña Sofia sa pintuan ng kusina. Tumingin ito kay Valeria ng may malamig na ngiti bago mabilis na inilak ang pintuan mula sa labas. "Manatili ka dyan sa dilim at mag-isip-isip ka kung nararapat ka ba talaga sa pamilyang to." Ang huling salita ng matanda bago narinig ang tunog ng kanyang mga hakbang na papalayo. Naiwan si Valeria sa gitna ng kadiliman ng maliit na espasyo. Ang tanging liwanag lamang ay ang sinag ng buwan na lumalagos sa maliit na bintana ng kusina. Nakaupo siya sa malamig na semento, nakapalibot ang mga matutulis na piraso ng nabasag na vase sa kanyang paligid. Bawat paghinga niya ay may kasamang matinding sakit sa kanyang dibdib at sa kanyang tiyan. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng kanyang anak, ang tanging nilalang na hindi siya iniwan sa gitna ng biro ng tadhana. Umiyak si Valeria. Isang tahimik, walang boses na pag-iyak na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nawasak na kaluluwa. Tumingin siya sa kadiliman ng silid at sa pinto na nakalak mula sa labas. "Bakit, Adrian? Bakit mo ipinagpalit ang lahat ng sakripisyo ko para sa isang panandaliang liwanag na mawawala rin bukas? Hanggang kailan ko kailangang tiisin ang ganitong kaapihan bago mo ma-realize na ang pamilyang itinapon mo ang tanging bagay na tunay na nagmamahal sa'yo?" Ang mahinang kaluskos ng lumang susi sa trangkador ng pinto ng kusina ang nagpabalik sa diwa ni Valeria. Sa gitna ng kadiliman, marahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae na may hawak na maliit na ilawan at isang mangkok na nanggaling sa init ng sabaw. "Diyos ko, Hiyas! Ano ba ang ginawa nila sa'yo?" Ang pabulong na panagoy ni Yaya Rosa habang mabilis na lumalapit at lumuluhod sa tabi ni Valeria. Ang tawag na Hiyas,
Ang katagang ginagamit lamang ng mga taong nakakakilala sa kanya noong bata pa siya sa mansyon ng kanyang ama, ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nanlalamig na puso ni Valeria. Inilapag ni Yaya Rosa ang mangkok sa sahig at maingat na inabot ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. Gamit ang isang lumang panya na binasa sa malamig na tubig, marahang pinunasan ng matanda ang dugong na tuyo sa palad ni Valeria mula sa mga piraso ng nabasag na vase. Yaya! Ang halos walang boses na usal ni Valeria, habang ang panibagong luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bakit ganoon? Ibinigay ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang buhay ko sa karangyaan para lang makasama si Adrian. Pero bakit parang wala man lang akong halaga sa kanila? Dahil ang mga taong bulag sa pera ay hindi kailanman makakakita ng tunay na ginto hiyas. Ang pabulong ngunit matatag na sagot ni Yaya Rosa. Inabot ng matanda ang kutsara at dahan-dahang pinakain si Valeria ng mainit na sopas. Kailangan mong kumain, hindi para sa lalaking yan, kundi para sa sanggol sa sinapupunan mo. Siya ang natitira mong lakas. Nanginig ang balikat ni Valeria habang tinatanggap ang bawat subo ng pagkain. Ang init ng sopas ay tila dumaan sa kanyang tuyong lalamunan patungo sa kanyang pusong veludo sa pighati. Yaya, kailangan mo nang tumawag sa papa mo, ang seryosong patuloy ni Yaya Rosa habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Hindi ka itinaguyod ni Don Fernando para lang tratuin basahan ng mga walang utang na loob na to. Oras na para umuwi ka sa tunay mong tahanan. Umiling si Valeria habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi pa maaari, Yaya. Ayokong isipin ni Papa na tama siya noong binalaan niya ako laban kay Adrian. Ayokong makita niya akong ganito kalunos-lunos. Pero hanggang kailan mo titiisin ang lason sa bahay na to? Ang tanong ni Yaya Rosa. Ngunit hindi na nakasagot si Valeria dahil narinig na nila ang mga hakbang mula sa itaas. Mabilis na itinago ni Yaya Rosa ang ilawan at pabulong na sinabing, magtiis ka pa ng kaunti hiyas, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Pagsikat ng araw, walang awa na ibinukas ni Doña Sofia ang pinto ng kusina. Walang kahit anong tanong tungkol sa kalagayan ng buntis na asawa ng kanyang anak, agad nitong inihagis ang isang basahan sa harapan ni Valeria. Bumangon ka dyan! Ang sigaw ni Doña Sofia. Darating ang mga kaibigan ni Clara ngayong hapon para sa isang maliit na salo-salo. Siguraduhin mong malinis ang buong sala at ang hardin. Huwag kang magpapakita sa kanila dahil nakakahiya ang mukha mo. Tinitiis ni Valeria ang matinding kirot sa kanyang balakang habang dahan-dahang tumatayo. Bago pa siya makahakbang patungo sa timba, pumasok si Adrian sa bahay. Dala nito ang isang mamahaling leather folder. Malamig ang tingin ni Adrian habang ibinabagsak ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap ni Valeria. Pumirma ka dyan? Ang utos ni Adrian habang naglalagay ng mamahaling pabango sa kanyang pulso. Tumingin si Valeria sa papel. Ang pamagat nito ay malinaw. Waiver of Custody and Financial Settlement. Ano to, Adrian? Ang nanginginig na tanong ni Valeria. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bata kapag naisila mo na siya. Ang walang kakurap-kurap na sagot ng lalaki. Magbibigay ako ng 50,000 piso buwan-buwan para sa'yo kapag napirmahan mo na yan. At kapag pumayag ka sa isang tahimik na annulment, wala kang pambuhay sa batang yan, Valeria. Sa piling namin ni Clara, magkakaroon ng anak ko ng magandang hinaharap at magandang pangalan. Tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Valeria. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harap. Ang lalaking minsan niyang ipinaglaban-laban sa buong mundo. Ibebenta ko ang anak ko sa'yo para sa 50,000? Ang mahina, ngunit buong tapang na tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa matinding galit na mabilis na pumapalit sa kanyang pighati. Ganun na ba kataba ang utak mo dahil sa pera ni Clara, Adrian? Kahit kailan, kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko ibebenta ang dugo at laman ko sa'yo. Huwag kang mag-inarte, Valeria! Ang bulyaw ni Adrian habang itinuturo ang muka ng babae. Wala kang pera, wala kang pamilya. Paano mo bubuhayin ang batang yan? Sa kalsada? Pumirma ka na habang mabait pa ako sa'yo. Hindi, ako. Pipirma.
ang bawat pangtig na binigkas ni Valeria habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Adrian. Bago pa makapagsalita muli si Adrian, narinig ang isang malakas na katok sa pangunahing pintuan ng bahay. Isang lalaki nakasuot ng pormal na uniforme ng isang kilalang courier service ang nakatayo doon habang may hawak na isang gintong sobre na nakasyelyo ng kulay pulang wax. Para kay Ginoong Adrian Montes mula sa Ramos Group of Companies, ang pahayag ng mensahero. Mabilis na kinuha ni Adrian ang sobre. Ang kanyang muka ay biglang napuno ng labis na katuwaan at pagmamalaki. Sa wakas! Ang imbitasyon para sa ika-50 taong anibersaryo ng Ramos Group. Nakikilala na rin ng pinakamayamang pamilya sa bansa ang kakayahan ko. Mabilis na lumapit si Clara na kauwi lang mula sa labas at niyakap si Adrian. Oh babe, I told you. My connections worked. Kasama ba ako sa imbitasyon? Of course, Clara. 2 tao ang nakalagay sa VIP table. Ang masayang sigaw ni Adrian habang ipinapakita ang gintong sulat. Habang nagtatawanan at nagdiriwang ang tatlo sa sala, napatitig si Valeria mula sa malayo sa pulang wax seal ng sobre. Ang tatak doon, ang 2 nakadiin na letrang R na nakapalibot sa isang korona, ay ang eksaktong tatak na nakatatak sa pintuan ng kanyang silid sa mansyon ng kanyang ama noong bata pa siya. Nang gabing yon, habang tahimik ang buong bahay, at natutulog na sina Adrian at Doña Sofia, lihim na lumabas si Yaya Rosa patungo sa pampublikong telpon sa kanto ng kalye. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, inilagay ng matanda ang barya at mabilis na idiniyal ang isang numero na kabisadong-kabisado niya. Don Fernando? Ang pabulong, ngunit urgent na panimula ni Yaya Rosa sa kabilang linya. Handa na po si Hiyas. Tumating na ang oras para kukunin ang lararapat para sa kanya. Ang araw ng ika-50 anibersaryo ng Ramos Group of Companies ay dumating na may kasamang malamig na hanging nagmumula sa dagat. Mula sa maagang umaga, ang bahay ng mga Montes ay puno ng abala at sigawan. Dumating si Adrian na may bit-bit na 4 na malalaking kahon mula sa pinakasikat na mga butik sa Bonifacio Global City. Sa loob ng mga kahong yon, ay ang isang kulay gintong gown na gawa sa mamahaling tela, mga sapatos na gawa sa Europa, at isang set na mamahaling alahas na itinabi niya para kay Clara. Tingnan mo to, Ma! Ang masayang ipinagmalaki ni Adrian habang binubuksan ang kahon sa harap ng kanyang ina. Nakuha ko to gamit ang huling pondo ng kumpanya. Kapag nakita ng mga investor sa gala na napakaganda ng kasama ko, mas lalo silang magtitiwala na magpasok ng milyon-milyong puhunan sa akin. Bumaba si Valeria mula sa hagdanan, hawak ang kanyang balakang dahil sa patuloy na kirot ng kanyang tiyan. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Adrian. Adrian? Ang mahinang pakiusap ni Valeria. May natitira ka pa bang 300 piso? Kailangan ko lang bumili ng gamot at bitamina para sa baby. Sabi ng doktor kahapon, masyado daw mababa ang tiyan ko dahil sa stress. Lumingon si Adrian at ang masayang ngiti sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng matinding galit at panggigigil. Bitamina na naman? Ang singhal ni Adrian habang inilalayo ang kahon ng damit kay Valeria na tila ba natatakot siyang madumihan ito ng babae. Vitamins? Bakit? Mamatay ka ba kung di ka makatake ng bitamina ngayong araw? Huwag mo nga akong busyitin, Valeria. Nauubos ang oras at pera ko sa mga importanteng bagay para sa hinaharap natin. Tapos magrereklamo ka dahil sa 300 piso? Pero para sa anak mo to, Adrian, ang luhang pumatak sa pisingi ni Valeria. Aba, sumasagot ka pa! Ang pakikialam ni Doña Sofia habang itinutulak si Valeria patungo sa kusina. Huwag mong sirain ang araw ng anak ko. Umakyat ka sa silid mo at linisin mo ang bodega habang wala kami. Ayaw kong makita ang mukha mo kapag dumating si Clara dito para mag-ayos. Nakakasira ka ng swerte. Walang nagawa si Valeria kundi ang tumalikod. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan ay tila may kasamang mabigat na bakal sa kanyang mga paa. Narinig niya ang masayang pagdating ni Clara, ang hagalpakan ng 3 sa sala, at ang kalaunang pag-alis ng kanilang nirentahang luhong kotse patungo sa pinakamalaking hotel sa lungsod ng Pasay. Nang tumahimik ang buong bahay, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Valeria.
Pumasok si Yaya Rosa na may bitbit na isang malaking itim na garment bag at isang velvet na kahon ng alahas. Yaya? Ano yan? Ang takang tanong ni Valeria habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Inilagay ni Yaya Rosa ang bag sa ibabaw ng kama at marahang binuksan ang zipper nito. Isang napakagandang maternity gown na gawa sa royal blue na seda ang lumabas. Isang damit na simple, ngunit nagtataglay ng pambihirang karangyaan at dignidad na tanging mga dugong, bughaw lamang ang nakakapagsuot. Ipinadala ito ng iyong ama, Hiyas. Ang pabulong na pahayag ni Yaya Rosa habang binubuksan ang velvet na kahon. Sa loob niyon ay ang kwintas na gawa sa mga makinang na sapiro at diamante, ang pambihirang kwintas ng yumao niyang ina. Napatakip ng bibig si Valeria. Ang kwintas ni Mama? Sinabi ning Don Fernando na dumating na ang oras para isuot mo ang korona na pilit na itinapon ng mga taong walang pagpapahalaga sayo. Ang malamig, ngunit punong-puno ng pagmamahal, nasabi ng matanda. Hindi ka pupunta doon bilang isang biktima na nagmakaawa, Hiyas. Pupunta ka doon bilang si Valeria Ramos, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Ramos. Nang makapag-ayos si Valeria, tumayo siya sa harap ng malaking salamin. Ang royal blue na tela ay maingat na kumakandong sa kanyang buntis na tiyan. Ang kwintas ng sapiro sa kanyang leeg ay nagnaningning sa ilalim ng ilaw, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa itaas na nagpapakita ng kanyang pambihirang ganda at mataas na tindig. Tumingin si Valeria sa kanyang sariling refleksyon. Ang matatakuting babae na nagsilbing katulong sa pamilya Montes sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng nawala. Ang nakatayo doon ay isang ina na handang makipaglaban para sa danggal ng kanyang anak. Sa labas ng bahay, isang itim na Maybach na may madilim na salamin ang liim na naghihintay. Isang driver na nakaguwardiya at nakasuot ng puting guwantes ang mabilis na bumaba at iginagalang na binuksan ng pinto para kay Valeria. Samantala, sa loob ng Grand Ballroom ng kilalang luxury hotel, ang liwanag ng mga chandelier ay nagniningning sa ibabaw ng daan-daang negosyante, politiko at mga kilalang tao sa lipunan. Si Adrian, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang suit, ay proud na nakahawak sa braso ni Clara habang naglalakad sa gitna ng bulwagan. Good evening, everyone! Ang masayang pahayag ni Adrian sa harap ng isang grupo ng mga reporters at mga pampublikong investors. I am proud to introduce the woman behind my success, my partner, and the future Mrs. Adrian Montes, Clara Alcantara. Nagpalakpakan ang mga tao habang si Clara ay nagmamalaking humalik sa pisngi ni Adrian. Itinaas ni Adrian ang kanyang baso ng champagne para sa isang toast ng tagumpay. Para sa hinaharap ng Montes Corporation at sa aming bagong simula, ang sigaw ni Adrian. Ngunit bago pa makainom ang kahit sino, ang malalaking pintuan na gawa sa mahogany sa pangunahing pasukan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang marahang pagtatama ng mga kristal na baso sa bulwagan ay biglang huminto nang ang bawat mata ng mga bisita ay balaling tumingin sa pinto. Isang babae na nakasuot ng royal blue na gown ng seda, may makinang na kwintas ng sapiro at may regal na tindig ng isang tunay na reyna ang dahan-dahang pumasok sa pulang karpet. Nalaglag ang baso sa kamay ni Adrian at ang kulay sa mukha ni Doña Sofia at Clara ay mabilis na napalitan ng matinding takot at pagtataka. Ang bawat hakbang ni Valeria sa ibabaw ng pulang karpet ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng daan-daang bisita sa loob ng Grand Ballroom. Ang mga bulungan ng mga negosyante at mga kababaihan sa mataas na lipunan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino ang babaeng yan? Napakaganda niya, tingnan mo ang kwintas niya. Mukhang tunay na sapiro. Hindi yan nabibili sa ordinaryong tindahan sa Maynila. Nanginig ang buong katawan ni Adrian habang nakatitig kay Valeria. Ang kulay sa kanyang mukha ay mabilis na nawala, napalitan ng matinding takot, kapahiyaan at galit. Paano nakapasok ang babaeng ito? At saan niya nakuha ang damit at alahas na yan? Mabilis na ibinaba ni Adrian ang kanyang baso ng champagne at patakbong lumapit kay Valeria. Dahas niyang hinawakan ang pulso ng dalaga, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa malambot na balat nito
habang sinusubukang kaladkarin si Valeria patungo sa gilid ng bulwagan. Anong kabaliwan to, Valeria? Ang pabulong, ngunit nanggagalaiting sigaw ni Adrian. Nababaliw ka na ba? Paano ka nakapasok dito? Bitawan mo yung damit at umalis ka bago kita ipakaladkad sa mga gwardiya ng hotel. Tumingin si Valeria sa kamay ni Adrian na nakahawak sa kanya. Walang takot, walang pagmamakaawa. Dahan-dahan ngunit buong lakas niyang inagaw ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Bitiwan mo ako, Adrian. Ang malamig at malino na pahayag ni Valeria na narinig ng mga bisitang nasa malapit. Pumunta ako rito hindi para sa iyo, kundi para sa katarungan na matagal mo nang itinanggi sa akin at sa anak natin. Lumapit si Clara na may matinding panggigigil sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang pambihirang ganda ng royal blue na gown at ang nagnaningning na sapiro sa leeg ni Valeria, mga bagay na mas mamahalin at mas maganda kaysa sa suot niya, ang inggit sa kanyang puso ay tuluyan ng sumabog. Katarungan? Ang malakas na sigaw ni Clara na sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng lahat ng tao sa ballroom. Look at yourself, you thief! Nagpapanggap ka pang bisita dito? Inakusahan kita kanina ng pagnanakaw sa bahay ni na Adrian. At ngayon, pati ang mamahaling gown at alahas na kuha mo pang nakawin para lang makapasok sa elitistang peryang to? Pumasok din sa gitna si Doña Sofia. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang itinuturo ang buntis na tiya ni Valeria. Napakapal na mukha mo, Valeria! Ang pampublikong pambabastos ng matanda habang nakatingin sa mga nakatatayong negosyante. Mga ginoo at ginang, huwag kayo magpadala sa babaeng to. Isa lang siyang dukhang katulong na naging palaman sa bahay namin. Nababaliw na siya dahil buntis siya at ayaw siyang panagutan ng anak ko dahil wala siyang kwenta. Nagtaka ang ilang mga bisita. May mga naawa sa kalagayan ng buntis na babae. Ngunit karamihan ay nagsimulang magbulungan at magbato ng masasamang tingin kay Valeria. Dukha, magnanakaw, katulong. Ang mga salitang yon ay itinapon sa kanya sa harap ng pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Kinuha ni Adrian ang nakatuping dokumento mula sa loob ng kanyang coat. Ang kasunduan sa pag-alis ng karapatan sa bata at ang annulment. Mabilis niyang itinapon ang dokumento at ang isang bulpen sa paanan ni Valeria. Ang matinding pagbagsak ng bulpen sa marble na sahig ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa paligid. Pumirma ka na rito sa harap ng lahat! Ang sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na durugin ng tuluyan ang danggal ng kanyang asawa. Ipakita mo sa buong mundo na wala kang karapatan sa akin o sa kumpanya ko. Pumirma ka para matapos na ang kahirapan mo. Sa gitna ng panggigipit ng tatlong tao, sa harap ng daan-daang mata na nakatingin sa kanya ng may panghuhusga, marahang itinaas ni Valeria ang kanyang ulo. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang buntis na tiyan. Marahang hinimas ang kanyang anak upang ibigay dito ang natitira niyang lakas. Tumatag ang kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Walang kahit isang patak ng luha ang pinayag ang pumutok. Tinitigan niya si Adrian ng diretso sa mga mata. Kahit kailan hindi ko ibebenta ang anak ko, Adrian. Ang bawat salitang binigkas ni Valeria na tila isang kulog na dumagundong sa buong bulwagan. At kahit kailan, hindi ako yuyuko sa isang lalaking tulad mo. Isang lalaking ipinagpalit ang sariling danggal, ang sariling asawa, at ang sariling anak para lamang sa panandaliang pera at kapangyarihan. Aba talagang? Ang galit na sigaw ni Adrian habang itinataas ang kanyang kamay upang hawakan ang buhok ni Valeria at kaladkarin ito patungo sa pinto. Ngunit bago pa man madapuan ng kamay ni Adrian ang kahit isang hibla ng buhok ni Valeria, mabilis na humalang si Yaya Rosa kasama ang tatlong matatangkad na gwardiya ng hotel. Sa kabilang gilid ng bulwagan, ang pinakamayamang investor ng kumpanya ni Adrian, si Senyor Vion, ay biglang namutla. Nakatitig ito sa gintong tatin ng korona na nakatahis sa gilid ng royal blue na gown ni Valeria at sa sapiro sa kanyang leeg. Diyos ko! Ang pabulong na usal ni Senyor Vion habang nanginginig ang kanyang mga labi. Ang tatak ng Pamilya Ramos, biglang dahan-dahang namatay ang malalaking ilaw sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay naguluhan at tumahimik.
Ang tanging natirang ilaw ay ang spotlight na nakatutok sa pangunahing entrance ng bulwagan. Isang matinding, mabigat at punong-puno ng kapangyarihang boses ang umahon mula sa dilim ng pintuan. Ang bawat pantig ay nagdala ng matinding lamig na nagpapatayo ng balahibo ng bawat taong nakikinig. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang aking nag-iisang anak sa harap ng buong lipunan? Ang tunog ng matitigas at mabibigat na hakbang ng mga sapatos na pangkorte sa marmol na sahig ay dahan-dahang lumapit patungo sa gitna ng bulwagan. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng pambungad na spotlight, dahan-dahang lumabas ang isang matangkad at kagalang-galang na matandang lalaki. Nakasuot ito ng gawa sa Europa na charcoal suit, may hawak na tungkod na gawa sa ginto at ebony, at pinaliligiran ng 6 na matatangkad na personal na gwardiya at isang pangkat na mga kilalang abogado sa bansa. Si Don Fernando Ramos. Ang buong Grand Ballroom ay parang pinasok ng matinding lamig. Ang mga kilalang bilyonaryo at investor sa lipunan, kabilang na si Senyor Vion, ay mabilis na yumuko at nagbigay galang habang lumalapit ang matanda. Don Fernando? Ang nanginginig na usal ni Senyor Vion habang lumalayo kay Adrian. Kayo po pala. Hindi man lang tiningnan ni Don Fernando ang mga tao sa paligid. Ang kanyang matitigas na mata ay nakatitig lamang sa kanyang nag-iisang anak. Sa bawat hakbang niya patungo kay Valeria, ang dating malamig at nakakatakot na muka ng pinakamayamang tao sa bansa ay dahan-dahang napalitan ng matinding lungkot, pagmamahal at pagsisisi ng isang ama. Lumapit si Don Fernando kay Valeria. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ng dalaga at pinunasan ng bakas ng luha sa pisngi nito gamit ang kanyang thumb. Patawarin mo si Papa kung nahuli ako, hiyas! Ang pabulong at nanginginig na boses ng matanda. Nandito na ako. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo ulit. Nanginig ang mga labi ni Valeria, ngunit nanatili siyang matatag. Tumango siya sa kanyang ama, isang tahimik na kasunduan ng pagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Humarap si Don Fernando sa buong bulwagan. Ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag, at ang kanyang boses ay dumagundong sa bawat sulok ng silid. Ipinakikilala ko sa inyong lahat, ang pahayag ni Don Fernando habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Valeria. Siya si Valeria Ramos, ang aking nag-iisang anak, at ang kaisa-isang tagapagmana ng buong Ramos Group of Companies. Tila, isang malakas na kulog ang tumama sa ulo ni Adrian. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig, at ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyan ng nawala. Tumingin siya kay Valeria na parang nakakita ng isang multo. Valeria? Ikaw ang anak ni Don Fernando? Ang nauutal at pabulong na sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at kawalan ng paniniwala. Maging si Doña Sofia ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay halos lumua sa gulat habang napapaupo sa pinakamalapit na silya. Anak ng Ramos? Bumhakbang pabalik si Clara. Ang kanyang panga ay bagsak habang nakatitig sa royal blue na gown ni Valeria. Ang damit na inakala niyang nanakaw ay ang mismong pasadyang damit na gawa lamang para sa pamilya Ramos. Lumapit ang Chief Legal Counsel ng pamilya Ramos, si Ate Alejandro, at binuksan ang kanyang leather folder sa harap ng lahat ng reporters at investors. As of 8 o'clock tonight, sa utos ng Board of Directors ng Ramos Group of Companies, ang malakas at malinaw na pahayag ng abogado. Ang lahat ng pondo, credit lines at pamumuhunan na ipinasok sa Montes Corporation ay pormal ng kinakansela at binabawi. Bukod pa rito, ang pamilya Ramos ay maghahain ng utos sa korte para sa agarang pagsusuri ng malversations at financial fraud laban kay Ginoong Adrian Montes. Hindi maari yan! Ang sigaw ni Adrian na pilit na lumalapit kay Don Fernando. Don Fernando, pakiusap. Mag-usap tayo. Asawa ako ni Valeria. Pamilya tayo. Pamilya? Ang malamig na sagot ni Don Fernando habang nakatitig kay Adrian na parang isang dumi sa kalsada. Pinakitunguhan mo ang anak ko na parang katulong. Pinakain mo siya ng dusa habang nagdadalamhati siya sa pagbubuntis. At ngayon, may kapal ka pa ng muka na tawagin akong pamilya?
Lumingon si Atty. Alejandro kay Clara. At para sa iyo, binibining Clara Alcantara, ang iyong sinasabing pamilya sa pagnenegosyo sa ibang bansa ay wala ko. Di mga peking korporasyon na kasalukuyang nakatala sa lista ang mga baon sa utang at pinaghahanap para sa estafa. Nalaglag ang mamahaling bag ni Clara sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, habang ang mga bisita sa paligid ay nagsimulang magbulungan at lumayo sa kanya ng may matinding jijiri at pambabastos. Nakatayo si Valeria sa tabi ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang nakatuping dokumento sa sahig, ang kasunduan sa pag-alis ng karapatan sa bata na itinapon ni Adrian sa kanyang paanan kanina. Inangat ni Valeria ang dokumento sa harap ng mukha ni Adrian. Sa harap ng daan-daang tao, buong lakas niyang pinalalabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpunit sa papel. 1, 2, 3 beses hanggang sa maging maliliit na piraso lamang ito. Ibinato ni Valeria ang mga piraso ng papel sa mukha ni Adrian. Iniisip mo na wala akong halaga dahil wala akong pera, Adrian? Ang malamig at buong tapang na pahayag ni Valeria. Ang ibinigay ko sa iyo nung tayong dalawa pa ay ang tapat kong pagmamahal at ang buhay ko. Pero itinapon mo yan para sa pera at sa isang kabit. Ngayon, pinalalaya na kita. At sisiguraduhin ko ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay babayaran mo ng buo. Inakay ni Don Fernando ang kanyang anak patungo sa pintuan. Ang mga gwardiya ay mabilis na humawi ng daan para sa mag-father. Lumakad si Valeria ng may mataas na tindig, nakataas ang ulo at buong kapangyarihang iniwan ang lalaking minsan niyang minahal. Naiwan si Adrian sa gitna ng bulwagan, nakaluhod sa sahig habang pinaliligiran ng mga piraso ng napunit na papel. Ang mga investors na kanina lamang ay yumayakap sa kanya ay mabilis na tumalikod at umalis. Biglang nanginginig ang telepono sa kamay ni Adrian. Isang sunod-sunod na emergency notification mula sa kanyang bangko ang lumabas sa screen. Alert! All corporate and personal accounts under Montes Corporation have been frozen by court order. Sa labas ng pinto ng hotel, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang gusali ng Montes Corporation sa Makati ay pinaliligiran na ng higit sa 50 empleyado, suppliers at mga mamumuhunan. Ang bawat isa ay may hawak na mga dokumento at sumisigaw ng may matinding galit. Dumating si Adrian na gulo-gulo ang buhok, kulay pula ang mga mata sa puyat, at nakasuot ng parehong suit na ginamit niya kagabi. Ngunit bago pa siya makalapit sa hagdanan ng gusali, ibinara sa kanya ng 2 gwardiya ang kanilang mga braso. Sa mismong salamin na pintuan ng kumpanya, nakadikit ang malalaking pulang tape ng korte at ang matinding lagutok ng bakal na padlock na nagpapatunay na ang buong kumpanya ay pormal ng sealed at confiscated ng sheriff. "Nasaan ang pera namin, Adrian?" Ang sigaw ng isang pangunahing supplier habang dinuduro ang mukha ng lalaki. "Sinira mo ang negosyo namin. Sinabi mo na may backer kang pamilya Ramos, yun pala'y pinalayas ka ng sarili mong asawa." Nakalagay sa balita ngayong umaga, nahihingi ka pa ng pera sa mga tao habang baon ka sa utang. Ang dagdag ng emepang empleyado. "Ibigay mo ang sweldo namin." Dinasal at pinagpawisan ng malamig si Adrian. Pilit siyang sumisiksik sa gilid ng kotse upang makatakas sa mga taong gustong sumugod sa kanya. Wala na ang kanyang kumpanya. Wala na ang kanyang danggal. Sa loob lamang ng 12 oras, ang pangarap niyang maging bilyonaryo ay tuluyan ng naging abo. Samantala, sa loob ng mansyon ng pamilya Ramos sa Forbes Park, ang liwanag ng umaga ay marahang lumalagos sa mga kurtina ng malaking silid ni Valeria. Ang silid ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at sariwang gatas. Nakatayo si Yaya Rosa sa tabi ng kama habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsokolate. "Kamusta ang pakiramdam mo, Hiyas?" Ang malambing na tanong ng matanda. Dahan-dahang umupo si Valeria at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang isang pambihirang kapanatagan sa kanyang dibdib. Wala nang sigaw ni Doña Sofia. Wala nang pambabastos ni Clara. At wala na ang sakit na dulot ni Adrian.
Biglang marahang sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napahalahak ng mahina si Valeria at inabot ang kamay ni Yaya Rosa upang ipatong ito sa kanyang tiyan. Tingnan mo, Yaya. Masaya ang baby. Naramdaman niyang ligtas na tayo. Pumasok si Don Fernando sa silid na may hawak na pahayagan. Hinalikan ng matanda ang nonang kanyang anak bago umupo sa gilid ng kama. Magpahinga ka lang ngayong araw, anak. Ang malamig, ngunit punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Don Fernando. Inaayos na ng mga abogado ang lahat. Walang sinuman sa pamilya Montes ang makakalapit sa iyo o sa apo ko. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng bahay ng mga Montes, ang kapaligiran ay puno ng sigawan at murahan. Ang sala na dating maayos ay puno ngayon ng mga nabasag na gamit. Impostora ka! Ang sigaw ni Doña Sofia habang itinuturo ang mukha ni Clara. Sinabi mo na mayaman ang pamilya mo. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa anak ko. Ikaw ang malas sa bahay na to. Tumahimik kang matanda ka! Ang nanggagaliiting sagot ni Clara, habang mabilis na nag-eempake ng kanyang mga damit sa malaking maleta. Huwag mo akong sisihin. Ang anak mo ang tanga. Hindi niya nalaman na ang asawa niya pala ang tunay na mayaman. Kung alam ko lang na dukha at baon sa utang ang anak mo, hindi ako magsasayang ng oras sa kanya. Pumasok si Adrian sa bahay, dugyot at basang-basa sa pawis. Nang makita niyang nag-eempake si Clara, mabilis niyang hinawakan ang braso ng babae. Saan ka pupunta, Clara? Kailangan natin ilabas ang natitirang pera sa account mo para makabayad sa abogado. Ang sigaw ni Adrian. Ibinagsak ni Clara ang kanyang kamay at itinulak si Adrian. Pera? Walang pera, Adrian. Nakuha na ng korte ang lahat. Magdusa ka, mag-isa kasamang ina mong walang kwenta. Nang umalis si Clara, napaluhod si Adrian sa sahig. Sa gitna ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang kanyang telpon at pilit na idiniyal ang numero ng pampublikong telpono ng mansyon ng mga Ramos, ang tanging numerong kabisado niya noong bata pa si Valeria. Nang sumagot si Yaya Rosa sa kabilang linya, mabilis na nagmakaawa si Adrian. Yaya! Yaya Rosa! Pakiusap! Ang iyak ni Adrian habang lumuluha sa telpono. I-connect mo ako kay Valeria. Magpapaliwanag ako sa kanya. Maling-mali ako, Yaya. Maawa ka. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako sa kanya at sa anak namin. Narinig ni Yaya Rosa ang boses ng lalaki. Ang kanyang sagot ay malamig at kasing tigas ng bato. Huli na ang lahat, Ginoong Montes. Ang sagot ni Yaya Rosa. Ang gintong itinapon mo sa putik ay nakabalik na sa kanyang kaharian. At ang taong pumatay sa puso ng aking hiyas ay hindi na kailanman makakapasok sa kanyang buhay. Ibinaba ng matanda ang telepono. Bago pa man makatayo si Adrian mula sa sahig, ang pambansang pintuan ng kanilang bahay ay malakas na nabuksan. Pumasok ang 4 na pulis kasama ang isang sheriff ng korte na may hawak na dokumento. Ibinagsak ng sheriff ang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Ginoong Adrian Montes, meron kaming warrant of arrest para sa iyo para sa kasong malversation at estafa, kasama ang writ of execution para sa pagsizi sa bahay na ito at sa lahat ng ari-arian sa loob. Napahiyaw sa takot si Doña Sofia at tuluyan ang nawalan ng malay sa sahig habang ang mga posas ay dahan-dahang pumasok sa mga kamay ni Adrian. Sa labas ng matataas na bakal na gate ng mansyon ng pamilya Ramos sa Forbes Park, nakaluhod si Doña Sofia sa semento. Ang kanyang dating mamahaling damit ay marumi na at pinaliligiran ng mga maleta, habang ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada dahil sa matinding pag-iyak. Valeria! Aking manugang! Patawarin mo ako! Ang hiway ng matanda habang pilit na humahawak sa mga bakal ng gate. Lumabas ka dyan, pakiusap! Maawa ka sa akin! Pinalayas kami sa bahay! Wala kaming makain at walang matuluyan! Isipin mo ang anak mo, pamilya tayo! Mula sa malawak na hardin, dahan-dahang naglakad si Valeria kasama si Yaya Rosa. Nakasuot si Valeria ng isang simpleng puting dress na maluwag sa kanyang buntis na tiyan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang matatag na dignidad na hindi na kailanman matitibag.
Tumayo si Valeria sa kabilang bahagi ng gate, nakatitig sa matandang dating yumuyurak sa kanyang pagkatao. Manugang? Ang malamig na tanong ni Valeria. Ang kanyang boses ay marahan, ngunit bawat salita ay may weight na nagpapatahimik sa paligid. Noong nakaluhod ako sa malamig na sahig ng kusina niyo, Doña Sofia, nung nagmamakaawa ako sa iyo na huwag akong itaboy dahil masakit ang tiyan ko sa pagbubuntis, ano ang tinawag mo sa akin? Tinawag mo akong katulong, palaman, at basura, na yung nawala sa inyo ang lahat, bigla niyo akong naisip ang tawaging pamilya? Nagsisisi na ako, Valeria. Maling-mali ako. Ang iyak ni Doña Sofia habang sinusubukang abutin ang kamay ng dalaga sa pagitan ng mga bakal. Si Clara ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nag-utos sa amin na alipustahin ka. Patawarin mo na ako, patuluyin mo ako kahit sa silid ng katulong niyo. Bago pa makapagsalita muli si Valeria, isang mabilis na taxi ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Clara na nakasalamin ng maitim at gulo-gulo ang buhok. Desperada at puno ng galit ang kanyang mukha habang lumalapit kay Valeria. Valeria! Ang sigaw ni Clara habang ipinapakita ang kanyang telpono. Huwag kang magbalinis! May mga lumang litrato ako sa iyo nung mahirap ka pa. Pupunta ako sa media. Sasabihin ko sa buong bansa na gawa-gawa mo lang ang lahat ng to para sirain si Adrian at para makuha ang pera niya. Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa reputasyon ng pamilya Ramos. Napeling si Valeria. Wala nang takot sa kanyang puso. Tanging awa na lamang para sa dalawang babaeng hindi pa rin nakakaintindi ng kanilang maling ginawa. Bumukas ang pinto ng kotse sa likod ni Valeria at lumabas si Don Fernando kasama si Ate Alejandro at dalawang gwardiya ng mansyon. Inabot ni Ate Alejandro ang isang opisyal na dokumento ng korte kay Clara. Subukan mong lumapit sa kahit anong istasyon ng media, Binibining Alcantara. Ang malamig na pahayag ng abogado. Bukod sa mga kasong estafa at fraud na formal ng inihain laban sayo, idadagdag namin ang extortion, blackmail at criminal libel. Tiyak na sa bilibid ka rin babagsak kasama si Adrian bago matapos ang linggong ito. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang telepuno sa kanyang kamay ay halos malaglag sa semento habang dahan-dahan siyang yumuyuko at bumundol pabalik sa taxi upang mabilis na tumakas. Tumingin si Don Fernando sa mga gwardiya. Alisin niyo ang babaeng yan sa harap ng gate ko. Huwag niyo siyang hahayaang makatapak muli sa kalsadang ito. Inakay ng mga gwardiya si Doña Sofia na patuloy na nagwawala at sumisigaw ng pagmamakaawa habang inilalayo sa mansyon. Pumasok si Valeria at si Don Fernando sa loob ng bahay. Umupo sila sa malawak na veranda na nakaharap sa luntiang harden habang inilalapag ni Yaya Rosa ang 2 tasa ng mainit na chamomile tea. Inabot ni Don Fernando ang kamay ng kanyang anak at marahang hinimas ito. Protektado ka na, Hiyas. Wala nang makakasakit sayo. Numiti si Valeria at uminom ng tsaa. Salamat, Papa. Masaya ako dahil kasama kita. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, ang telepono ni Ate Alejandro ay mabilis na tumunog. Sinagot ng abogado ang tawag at pagkatapos ng ilang segundo, ang kanyang muka ay naging seryoso habang tumitingin kay Valeria. Don Fernando? Senyora Valeria. Ang pahayag ng abogado. Nakatanggap po ako ng ulat mula sa detention center. Si Gino o Adrian Montes ay nagkaroon ng matinding panic attack at pagbagsak ng katawan sa loob na kanyang jail cell. Nagmamakaawa po siya sa mga awtoridad na makita si Senyora Valeria kahit sa loob ng 5 minuto bago ang kanyang formal na arraignment bukas. Ibinaba ni Valeria ang kanyang tasa ng tsaa. Ang puting papel ng medical na ulat mula sa bilibid na ipinadala sa email ng abogado ay nakalapag sa mesa sa harap niya. Sa loob ng malamig at kulog na silid ng piitan sa lungsod ng Maynila, ang amoy ng kalawang at basang semento ay sumisimbolo sa tuluyang pagbagsak ng isang lalaking minsang naghangad ng kapangyarihan. Nakaupo si Adrian sa sulok ng selda. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang damit ay gusot-gusot. Wala na ang mamahaling suit na nagbigay sa kanya ng pekeng dignidad. Ang natira na lamang ay ang isang taong durog ang ego, sugatan ng emosyon at nilalamon ng matinding pagsisisi.
Gusto ko makausap si Valeria. Ang paulit-ulit na bulong ni Adrian sa rehas ng bakal. Ang kanyang boses ay paos at basag. Pakiusap? Sabihin niyo sa kanya na hihingi lamang ako ng tawad. Isang saglit lang. Sa kabilang banda, sa marangyang silid-aklatan ng mansyon ng Pamilya Ramos, pinag-aaralan ni Valeria ang mga dokumento ng foundation para sa mga inabandonang ina at bata na kanyang itinatag. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o poot, kundi isang malalim na kapayapaan na tanging ang pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Pumasok si Ate Alejandro kasama ang isang opisyal na sulat mula sa kulungan. Señora Valeria, ang magalang na tawag ng abogado. Nasa mabuting kamay na ang kaso ni Adrian. Nakumpiska na ang lahat ng natitirang ari-arian para ipambayad sa mga suppliers na kanyang niloko. Ngunit, nagpumilit pa rin ang kanyang abogado na ihatid ito sa inyo. Inabot ni Ate Alejandro ang isang gusot na piraso ng papel. Nang buksan ito ni Valeria, nakilala niya ang pamilyar na sulat kamay ni Adrian, ang sulat na puno ng pang-ininig at luha. Valeria, kung mababasa mo man ito, alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pinagpalit ko ang ginto para sa putik at nayon ay nasa impyerno na ako ng sarili ko mismong kagagawan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Sana kapag lumaki ang anak natin, huwag mo siyang hayaang maging katulad ko. Tinitigan ni Valeria ang papel sa loob ng ilang sandali. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata, kundi isang marahang paghinga ng pagpapalaya. Isinara niya ang papel at ibinalik kay Ate Alejandro. Ibigay niyo sa kanya ang huling tulong legal para sa kanyang pagdinig, Ate Alejandro, ang malumanay na utos ni Valeria. Ngunit sabihin niyo sa kanya na tapos na kami. Ang tanging utang na loob na kailangan niyang bayaran ngayon ay ang pagbabago ng kanyang sarili sa loob ng piitan. Samantala, sa isang malayong apartment sa labas ng lungsod, si Clara ay nag-iimpake ng kanyang mga natitirang damit nang may marinig siyang katok sa pinto. Akala niya ay ang kanyang in-order na pagkain, ngunit nang buksan niya ito, 3 pulis ang nakatayo na may dalang warrant of arrest para sa kasong estafa at tungtien. Clara Alcantara, ikaw ay inirereklamo sa salang malawakang panloloko at blackmail. Ang pahayag ng opisyal habang ipinapasok ang posas sa mga kamay ng nagmamakaawang babae. Ang mga peking alahas at mamahaling damit na isinabit niya upang magpanggap na mayaman ay sabay-sabay na nalaglag sa semento, agsimbolismo ng kanyang guwang at wad na mundo. Sa loob ng kulungan, habang dinadala si Adrian para sa kanyang formal na arraignment, dumaan siya sa pasilyo kung saan nakita niya si Clara na nakaposas din at umiiyak sa kabilang selda. Nagtama ang kanilang mga mata, walang pagmamahalan, walang pagsisisi sa isa't isa, kundi ang isang madilim na pag-uulit ng sisihan at puot na nagdala sa kanilang dalawa sa kapahamakan. Makalipas ang ilang linggo, sa hardin ng mansyon ng Pamilya Ramos, ang sikat ng araw ay mainit at nag-aanyaya ng buhay. Nakaupo si Valeria sa ilalim ng malaking puno ng mangga habang nakakandong sa kanyang mga braso ang isang napakagandang sanggol na may mga matang nagmiminingning tulad ng sa kanyang ama. Lumapit si Don Fernando dalang isang maliit na sobre mula sa korte. Nakamit na ang katarungan hiyas, ang bulong ng matanda habang hinahaga ng apong si luwalhati. Si Adrian ay hinatulan ng 10 taong pagkakabilanggo ng walang piyansa. At ang kaso ni Clara ay nakatakdang litisin sa susunod na buwan. Tumango si Valeria habang tinitingnan ang asul na kalangitan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, pinalitan ng lakas, karunungan, at ang wagas na pagmamahal ng isang pamilya na hinding-hindi siya kailanman iiwan. Sa ilalim ng malambot na sinag ng hapon, ang hardin ng mansyon ng Pamilya Ramos ay napupuno ng mababangong amoy ng mga bulaklak na sampaguita at rosas. Makalipas ang ilang buwan mula sa mga dumaang unos, ang bawat sulok ng tahanang ito ay tila humihinga na ng panibagong buhay at liwanag. Nakatayo si Valeria malapit sa fountain, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang mga bisig ay hawak niya si luwalhati, ang kanyang anak na ngayoy 6 na buwang gulang na, may mga matang nagdiningning at pisinging kasing kulay ng rosas.
Ang mga luha ng nakaraan ay ganap ng natuyo. Pinalitan ng mga niting nag-uumapaw sa katotohanan na siya ay ligtas, minamahal, at malaya. Lumapit si Don Fernando habang inaalalayan ang kanyang tungkod. Ang muka ay payapa at puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak at apo. Handa ka na ba para sa pagbubukas ng foundation bukas, Hiyas? Ang tanong ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Valeria. Lumingon si Valeria at mumiti ng buong puso. Opo, Papa. Marami pa ring kababaihan ang dumaranas ng takot at pangaalipusta sa tahimik na sulok ng lipunan. Gusto kong malaman nila na may naghihintay na liwanag sa kabila ng dilim. 1 taon na ang lumipas mula nang hatulan si Adrian ng 10 taong pagkakabilanggo sa pambansang piitan. Sa loob ng madilim na seldang yon, natutunan niyang timbangin ang tunay na halaga ng mga bagay. Na ang mga imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil ay sadyang marupok at madaling gumuho. Si Clara naman ay nahaharap sa mas mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa sunod-sunod na kasong estafa at blackmail sa iba't ibang banyugar. Wala nang natira sa kanila, kundi ang abo ng kanilang sariling kasakiman. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, habang hawak ni Valeria ang maliit na kamay ng kanyang anak, sinagot niya sa kanyang sarili ang mga tanong na minsan ay pumatay sa kanyang kaluluwa. Natawad na ba niya si Adrian? Oo, hindi dahil karapat-dapat si Adrian sa tawad, kundi dahil pinili ni Valeria na palayain ang kanyang sarili mula sa lason ng nakaraan. Ang kapatawaran ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa pusong gustong muling lumipad. Nahanap ba niya ang kapayapaan? Higit pa sa inaasahan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig ng isang pamilyang hinding-hindi ka iiwan. At sa tapang na tumayo muli sa sarili mong mga paa, anong aral ang naiwan para sa bawat pusong nakikinig, na ang tunay na halaga ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang dangal at katapatan? Kahit gaano katagal madilim ang gabi, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay sadyang sisikat sa takdang panahon. Hinalikan ni Valeria ang noo ng kanyang anak habang marahang humihinga ng sariwang hangin. Ang buong kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang biktima, kundi isang dakilang awit ng muling pagsilang.